mahal ko itong ating Pangulo. At siya pa rin para sa akin ang tunay na Pangulo sa ating bansa. Kami ni PRRD or Mayor or Tatay Digo, we met, we became good friends dahil sa chicks. Noong 1998, nagkasama kami sa Congress. That's how we became very good friends. Dahil may natipuhan siyang chicks. Ito, politika na magandang, pero hindi ko na lang banggitin dahil nagdo-double date kami dahil yung babae na yon na mataas na posisyon doon sa Agusan. May kaibigan na barkada. Kilala ni Atty. Sabi niya pare, samahan mo naman ako. Yun yung pagligaw niya noon. So that's how, hindi ko na lang, Single naman si Tatay. at the time, so, single din yung babae at the time. Kasi kahiwalay lang sa, anyway, Sana all. nagkatuluyan sila, pero tuwing ano kami, kita, that's how we became friends. Tapos, nung umpisa, binay kami ni Sec Belio. Kasi hindi pa siya nag-declare. Binay ka kaming dalawa ni Sigjo. Pero sa last hour, nagkakita kami, nagkasalubong kami sa airport. Sabi niya, parang tulungan mo ako. So, wala. Sumuporta ako sa kanya. But, I did not expect anything until nakita kami ulit. Dahil may pinatay na mga pulis doon sa bayan ko. Inambush. Pumunta siya. Tinawagan lang ako ni BG na gusto ni PRRD na pumunta ko. So that's how I became part of the government again. At since then, ito nga ang boss ko. Tapos nasa PLLO, then I became eventually the Cabinet Secretary for Political Affairs. At doon po kami nagkaroon ng mga sikreto. Noong eleksyon, nag-declare ang PDP laban para kay Bongbong. So, tinanong ko siya, boss, tawag ng tawag yung kaibigan ko si Martin Romualdez na baka pwedeng i-endorse. Sabi niya, pare, over my dead body. I never endorsed that guy because he's a drug addict. Noong ba lang, sinabi na niya sa akin, na drug addict ito si Marcos. Kaya ayaw niya And mayroon pang isang incident na hindi niya makalimutan na niloko nila ni Martin at ni Bongbong si Vice President. Inintriga nila, kaya nagalit, naging Vice President ni Bongbong. I will not tell the story, but he told me personally yung story niya. Anyway, nanalo si Marcos, pero wala akong tiwala talaga. So as early as September of 2022, pinatawag niya ako kasi nag-complain yung sila sa Cortan, yung mga buong sulo, na hindi daw sila inaayos ni sino itong taga-Davao na pamangkin nito ni Boy? Anton, hindi daw inaayos. Sabi niya, pare, punta ka dito. Kausapin mo sila, ano? So, but since then, wala nang ginagawa si Marcos. So, I told him, boss, baka papunta ito sa masama. Dapat mag-ano na tayo? Gumawa na tayo ng movement. Maski nandiyan pa si Vice President sa government. Pero, hindi magandang patunguhan ito eh. So I keep prodding. And I was so happy na ang ating Pangulo namuno nung malaking rally sa Davao na sinasabing maisog. So akala ko siya ang maisog. Biglang nag-peaceful out kasi hinayjack ng ibang tao at ginawa nilang plataforma para sa kanilang kandidatura. So nawala yung maisog. So, sinabi ko na naman ulit kay PRD, boss, tumayo ka dyan sa EDSA, maski 2 o 3 araw. Let's gather all the people. Pero alam mo naman ang ating Pangulo, ayaw niya ng gano'n.
until dumating itong walang kwentang ginawa ni Marcos, itong kidnapping ng ating Pangulo. So, let us unite, mga kababayan. Mayroon dyan mga away-away, mga vloggers. Magkaisa po tayo lahat. And let us always remember na itong ating Pangulo ay siya lang kaiisa na talagang gumawa ng tama para sa ating bansa. So, sinasabi ito si Secretary, tagal na namin magkasama. Nung kay Fernando po pa pare, Fernando po kami, hindi kami GMA noon eh. Nandoon kami sa, ni Secretary Raul, nandoon kami sa canvassing, kalaban namin yun sila. But those were the days. Sila Dirilon. Yan sila Dirilon, sip-sip at AGMA yan eh. Sila Jollibee. Kakampi namin si Manong Nene. But by the way, I just want to share the story kasi doon sa introduction ni Azra, tungkol sa Pilipino Laban. Siguro, kung tuusin, ako siguro ang pinakaunang Pilipino Laban member dito. Kasi as early as pagkampanya ni Cory, when she ran against Marcos, 1986, PDP Laban na kami. Kasi si Manong Nene noon, Pimentel, already mobilized PDP Laban to campaign for GMA, for Cory Aquino. Kaya lang tinalo kami ng Pandaraya. Then, I became an official member of PDP Laban when I was a mayor then, a very young mayor. Pero, nirenew kami, yung nagiging OIC mayor kami. So, yun po ang official na membership ko sa PDP Laban way back in 1986. Kaya lang, nung PDP Laban si GMA, bumalik naman siya sa lakas. Naging lakas kasi, naging original member din ako ng lakas. But, lakas or PDP, ang puso natin ay para kay PRRD. Doesn't matter. So let us unite. And ito lang po, mayroon akong vlog, mayroon kaming podcast, Ipalas kay Palas. Doon ko binubomba araw-araw itong bangag na Pangulo na ang pangalan ay Makoy Jr. So let us continue. Sabi nga ni baka hindi na tayo habot ng 2028, baka 2026 lang. Yes! But we have to unite. Huwag tayo mag-away-away. So, isa lang ang goal natin for the Vice President, Inday Sara. Di ba? Ngayon, I want to share with you na let us organize also. Mga kasama ko ngayon ay we form an organization, yung Marcos Christian Movement. Nandyan yung nire-revive namin yung Inday Cares. And let us continue propagating this organization. Kasi kailangan handa tayo eh. Hindi natin alam, like itong grabe ngayon nangyayari, itong ghost projects. Baka this will create, havoc in this administration. So anytime, pwede tayo mag-mobilize. Not illegally. No? Dineclare na nga ng Korte Suprema yung People's Power na it's a legal move ng mga Pilipino nung panahon ni Marcos Sr. So, yun lang po. At sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ang dapat sabihin natin, mahiya tayong lahat kasi sila ang nagsama-sama kung hindi niya pinirmahan yung budget. Makapal po ang mukha ni Charlie. Which gave 1.2
trillion pesos from 2022 to 2026, 2025. Puro flood control. Kung hindi niya pinirmahan yan, mapunta ba kaya sa mga contractors yan? Mapunta ba kaya sa congressman? Pero sabi niya, kayo ang mahiya. Dapat, ang sabi niya, mahiya tayo. Kasi siya ang mastermind ng flood control. Pero ang pinakamasahol na ginawa niya, siya din ang mastermind ng pagkidnap kay PRR. Tama, Charlie Pablo. So, let us not forget that. Kawawa ang ating Pangulo. Pero, let's just pray, hope and pray that PRRD will always have good health. And bring him home. Bring him home. Dagang salamat, mga Bring him home. kababayan. Maraming po salamat.